Siya mga kaidol, no? Di po talaga natin inaasahan na pangyayari ngayon mga kaidol, no? Sa gitna pong pagsisikap po natin para makababa, para makahanap po ng gamot para kay Abel at Banan. So hindi talaga natin inaasahan na mangyari sa atin ito ngayon mga kaidol. Yung tinatawag nilang si Rex, na-enkwentro po natin mga kaidolo kasi alam ko po na nabaril ko siya. Pero nabaril din tayo, no, kasi may dala siyang baril. Sana hindi ko siya napuruhan mga kaidolo. Wala na. Talagang hindi na maganda talaga nangyayari dito mga kaidol. Kasi yung batang tumulong kay Elpa Charles, hindi po talaga natin inaasahan na masulubong natin siya at main camp. Makabarilan natin siya mga kaidol. Kaya pala umiinit yung dibdib ko. Parang tinamaan din ako ng baril Rex mga kaidol. Sa totoo lang po talaga hindi ko po yung kilalang batang yan. Kasi hindi ko pa yan nakita ang batang yan. Kasi kanina nakita natin, wala siyang hawak na kamera. At nakatago po sa makapal na damo mga kaidol. So kung nakita natin sa video ko, parang may inaabangan siya. Kasi sa lokasyon na yun, may narinig tayong putok. May nakita tayong baril, nakaapak tayo ng baril. Ilang metro lang nilakad natin, yun ang nakita natin. Isa nakatakip yung mukha at nakatago sa damuhan. Kaya nanigurado po tayo, baka tayo po'y maunahan. Kasi sa sitwasyon natin dito, talagang hindi tayo magbigay ng kumpiyansa. Dahil alam po natin na nakakalat yung mga bandido dito. Kung kilala natin si Rex, kung alam po natin na si Rex yun, hindi natin doon dapat gawin na barilin siya. Kasi ang masaklap lang kaya hindi natin siya kilala. Kaya nangyari po yung pangyayari na hindi po natin inaasahan. Sana hindi ko napuruhan si Rex. Kasi tumutulong din siya sa kasamahan kong hunters. Pero ngayon sa sitwasyon natin, ang pakay po natin bumaba. Iniwan po natin si Abel at Banan sa isang location para hanap tayo ng gamot. Kasi naintindihan po natin si SG na natagal siya nakabalik dahil may nag-PM po sa atin sa oras na nakakuha tayo ng signal. Grabe yung nakasalubong na SG ng mga kalaban dito. Kasi nakita natin sa video ni Alpha Charles, di bababa sa 400 kabandido ang nandito nakapaligid sa lugar na ito. Kaya para sa akin, talagang ako po'y palaging handa. Pag may makita tayo dito nakatakip ng mukha, lalo na nakaitim, gagawa tayo ng paraan para maunahan natin sila. Kasi mahirap pag naunahan tayo. So ganun na nangyari namin kay Rex kahapon. Nabaril ko siya at nakapuputok din siya ng baril at parang sa palagay ko natamaan ako. Kasi parang humapli yung dibdib ko. Diyos ko. Ito. Marami ng dugo. Sana hindi na maulit ang nangyari ngayon. Dahil sa tingin natin,
Kung titingnan ng iba, parang kami-kami na po yung nagpapatayan dito dahil sa mga pangyayari. Siyempre, no. Mahirap isipin na may dalawang tao pong nangailangan po sa atin, si Abel at Padan. Sinadya po nating bumaba para makakuha po ng gamot para sa kanila. Pero sa sitwasyon ngayon, tayo na naman ang nangailangan ng gamot. Dahil sa nangyari po na hindi po natin talaga inasahan po, mga kaidolo. Siyempre, kaidolo. Kailangan pong atibayan po natin loob nito. Kasi may nangailangan pa sa atin. Kailangan pa natin makababa para makakuha tayo ng tulong at gamot para kay Padan at kay Abel. Kasi yung dalawa nangailangan din ng tulong para sa kanilang mga pamilya. Sa pagkakataong ito, dapat po tayo tibayin po natin kasi talagang nangailangan sila ng tulong sa atin ngayon. So, paano na ngayon? May sugat tayo. Yan, mga kaidolo, kahit ganito pong nangyari sa atin, naintindihan po natin yung sitwasyon ni Rex, mga kaidolo. Kasi parehas po kaming nanigurado, mga kaidolo. Kasi nakita natin sa mga video ni Rex na hinahabol din siya ng mga bandido. Nanigurado din siya na hindi siya mahuli, mga kaidolo, kasi alam niya kung nahuli siya, alam niya kung ano mangyari sa kanya. Po sa atin, mga kaidolo, nanginigurado rin tayo na pag may masulubong tayong bandido, talaga itumba natin. Kasi alam po natin na pag tayo naunahan ng mga bandido, talagang hindi tayo bubuhayin, mga kaidolo, talagang itutumba nila tayo. Kaya sa nangyari sa amin ni Rex, wala pong masisisi dito. Hindi ko masisisi si Rex dahil binarili ako. Hindi ko pwede magalit sa kanya kasi naintindihan ko po yung kalagayan niya. Nanigurado lang po siya sa sitwasyon na para po sa kanyang kaligtasan, mga kaidolo. Kasi marami pong humahabol sa kanya.
At tayo na naman mga idol. Nanigurado din tayo. Kaya hindi ako tama ng galit sa kanya. Kahit tinamaan, nabarilya ako. At sana naman ganun din kay Rex. Sana walang mamuong galit sa amin. Kasi naiintindihan ko yung sitwasyon namin ngayon. Kahit mahirap tanggapin, pero tatanggapin natin. Ayun mga kaidol, parang nanarinig tayo dyan banda. Parang may mga ingay dyan. Parang may dadaan dito na tao. Kaya manigurado tayo. Hindi tayo pwede mawala ng pag-asa. Daming dugo. Kailangan natin makaalis dito. Lumalakas pa yung dugo. Kasi tinakpan natin ang damo. Walang masisisi dito mga kaidol.
Yan mga idol. Kailangan pong lakasan po natin yung loob dito. Parang may tao dyan, banda. Yan. So yan mga kaidolo. Ayos ko pong ipalam sa inyo. Sa nangyari ngayon. Hindi ko masisisi si Rex kung bakit niya ako binaril. Sana hindi niya ako masisi. Dahil sana maintindihan po niya ang sitwasyon namin ngayon. Kagaya nito mga kaidolo. Parang may paparating. Parang maraming paparating. So yan. So kailangan kong manigurado. Hindi ko dapat magpatalo dito. Kasi may pamilya din ako naghihintay sa akin. At may dalawang tao pong nangailangan ng tulong po natin mga kaidolo. May nangailangan din sa atin. Kailangan ko manigurado. Mahirap ito mga idolo. Pumapasok sa isip ng mga kasamahan kong hunters na magpanggap na bandido at magsuot ng nakaitim at nakatakip yung mukha. Yun ang malaking problema po natin ngayon. Dahil sa ang dami-dami pong kalaban natin dito ngayon. Sakit. Napakapdi. So kailangan natin maghanap ng masisilungan dahil tumataas yung init ng araw, sikat ng araw. Mas lalong sumakit yung sugat natin. Akala ko kanina mga idol hindi ko natamaan kasi nakailag ako, pero nakamali tayo. Tinamaan tayo ni Rex. Parang nahihilo na ako mga idol. Pero alam ko kaya ko to.
Kunting tiis na lang. Alam ko kaya ka to.